habang ang buong mundo ay nagkakagulo at natataranta sa bagong tariff ng mga imports sa Amerika o exports ng mga bansa patungong Amerika, ang Pilipinas, sabi ni Atty. Clear, Yusek pala, sabi niya, kalma lang, minimal lang ang impact, hindi ganun malaki. Totoo ba? Magkano ba ang export ng Pilipinas patungong Amerika? At nasasabi niya na, teka lang, hindi tayo masyadong maapektuhan dyan. Good news pa nga yan. Wow! So, pakinggan natin to ha. Magaling talaga, magaling. Hanep. Hello. Magtatanong lang po ako, kami regarding po dun sa Palace reaction ng sa 17% reciprocal tariff na inimpose ng US government sa Philippines. May assessment na po ba yung Philippine government kung ano yung mga industries na maapektuhan ng nasabing 17% tariff? Sa ngayon po, wala pa po tayong detalye patungkol po kung ano mga industries na maaaring maapektuhan. Pero siguro po itong 17% Ba't siguro kasi? Puro siguro. na ipapato na tariff ay isa na rin pong magandang balita dahil mas Maraming salamat sa reciprocal tariff na 17%. President Donald Trump. On behalf kay Yusek, magpasalamat tayo. Magpasalamat. Kasi nasali ba tayo dyan sa reciprocal tariff na yan? Naku po, Diyos ko, bakit daw tayo magpapasalamat? marami po na bansa na mas napatawan ng mas mataas na tariff. Ay, dahil may mga mas mataas pa. Kailangan pala nating ipagpasalamat yun, no? Okay. At lumalabas nga po na parang tayo lamang po ay ang second lowest, no? So Second lowest, no? Ay, maraming salamat. Second lowest. Thank you very much, ha? Parang walang epekto sa economy, no? Magpasalamat. Good news. sunod po tayo sa Singapore at ayon din po sa DTI, yung impact po nito ay medyo hindi ganon Medyo hindi ganun ano? kalaki, very minimal po at Hindi ganun kalaki, minimal daw. Talaga ba? Paano nyo nasasabing minimal yung impact? O eto ha, magkano ba ang export ng Pilipinas patungong Amerika? Ito, as of April 3, 2025, the most recent comprehensive monthly data for Philippine export to the United States is from 2023. According to the Philippine Statistic Authority, the monthly export values of the Philippines to the US in 2023 were as follows. Ito daw ay in millions. So January, wow! 1 billion US dollar. Tapos masasabi mo, minimal lang naman ang impact. February, 950 million. March, 1.1 million. April, 1.05 billion. May, 1.2 billion US dollar to 1.150 billion, 1.1 billion, 1.25 billion US dollars to. Tapos minimal lang yung impact ng 17%. Tingnan nga natin mamaya. These figures are approximated and rounded to the nearest 50 million US dollar. Total export to the US for 2023 amounted to approximately 13.6 billion US dollar. So pina-convert ko ngayon yung 13 billion. 744 billion pesos yung export natin sa US. Tapos tayo parang hindi nababahala. Hindi tayo nababahala samantalang ang buong mundo nawiwindang
sa ginawa ni Trump. Sabi nga niya magpasalamat tayo kasi yung Singapore 10% lang. 10% lang yung Singapore pero magbasa kayo ng balita. Magbasa kayo ng balita sa reaksyon ng Singapore. Taranta din sila. 10% pa lang yun. Mayamang bansa pa yun. Tayo 17%. Pero ang sinasabi lang, minimal lang yung impact. Minimal lang yung magiging epekto. Hindi gaano magiging kalaki. 744 billion industry. Pero minimal para sa DTI. Ayon kay Yusek Claire Castro. Ang galing ng gobyerno natin, no? Ano to, pinapakalma nyo kami ng wala naman sa lugar? Ngayon, tanong natin, what is the top export destination of the Philippines? As of available data, the United States has consistently been the top destination for Philippine merchandise exports. Hindi tayo nababahala. Minimal lang yung impact sa 17%. Aba, US pala yung top destination ng export ng Pilipinas. Kalma lang kayo. Minimal lang ang epekto niyan. Ang galing naman ng gobyerno natin. So tinanong ko dito, what is the effect of 17% tariff tax? Punta tayo dito sa export. Ito, effect on export if tariff is imposed by another country on Philippine goods. Lower competitiveness. Higher prices for Philippine export make them less attractive to foreign markets. Anong ibig sabihin yan? Kung mahal na yung produkto ng mga Pilipinas na binebenta sa Amerika, magiging less attractive na para sa mga Amerikano. So, anong magiging epekto niyan? Siyempre, hindi na sila bibili. Kasi mahal eh. Kunwari, coconut oil. Yan yung isa sa ina-export natin. Malaking industriya ng Pilipinas. Export ng coconut oil ang bumubuhay sa ating mga coconut farmers. So, kung mas mahal na yung produkto ng Pilipinas, ano mangyayari? Bibilhin pa ba ng mga Amerikano yun? Or hahanap sila ng alternative na mas mura? Eto daw, reduce export revenue. Businesses may experience low sales leading to economic slowdown in export-dependent industries. Kagaya ng example ko, yung coconut oil guys, export-dependent yan. Banana, export-dependent din tayo dyan. So, kung lower na yung sales ng isang kumpanya, ano mangyayari? Eto, job losses in export sector. If demand for Philippine export declines, businesses may cut jobs. Konektado tong mga to. Kung less attractive na sa mga foreigners ang mga produkto ng Pilipinas dun sa Amerika, ano mangyayari sa mga businesses? Lower sales. Pag lower sales, yung kumpanya, yung income nila, bababa. Yung collection ng tax ng gobyerno, bababa din, di ba? Ang resulta pa niyan, cut jobs. Magtatanggal ng mga trabahador. Kasi nga, low na yung sale nila, kasi nga, wala nang bumibili. So, makikita mo yung epekto niyan ay hindi lamang sa iisang sektor. Lahat yan. Magmula doon sa pinakamababa. Magmula doon sa farmer. Kung yung coconut oil ang pag-uusapan natin. Pataas na yan hanggang sa national impact na yan ng ating ekonomiya. Tapos ang sasabihin, through Yusek Claire, minimal lang, kalma lang kayo. Gagi.
So eto, tingnan na rin natin to. What are the top 10 products that Philippines exports to the US? Electronic products. Dominating exports, particularly semiconductor and electronic data processing equipments. Apparels and clothing accessories. Ayan o, coconut oil. Coconut oil. Ignition wiring. May mga ganito pala tayo, no? Na ina-export. Woodcraft and furnitures. Processed food and beverages. Ano ka, nag-export din tayo ng mga juices. Snacks. Yung mga snacks natin, ang alam ko dyan siguro yung mga ano natin. Yung famous na dried mangoes. Mga tamarind. Ano pa ba yung mga snacks? Fruits. Canned fruits natin. Juices. Pati juices din pala, no? Machinery and transport equipments. Bananas. See? Fresh. A notable export in the agricultural sector. Seafood products such as tuna and other fish products. O footwears din. May footwear industry din pala tayo dito na nag-export. So, paano to? Ang daming maapektuhan, no? Tapos sasabihin ng USEC kalma lang. Minimal lang naman Tuloy nga natin konti si USEC. Tayo rin po May ay lamok. naniniwala sa isang relasyong maganda, ang US-Philippine Alliance. Kaya po, ang pagpapataw po ng 17% ay maaari na pag-aralan din po ng gobyerno po, ng administrasyon Maaari. ng US. Kaya ito po ay tatanggapin Maaari, siguro. natin. Pero kung ano man po ang maaaring maging impact, of course, tayo ay dapat tumugon ng nararapat. Pero as of Paano ka tumugon ng nararapat? Sige nga, sabihin mo. Hindi yung puro motherhood statement ka dyan. the moment, sabi nga po ng DTI, very minimal po ang magiging impact sa atin ito. Tignan natin kung minimal. Buong mundo umaaray tapos tayo lang nagsasabi, minimal, kalma lang kayo. Ma'am, bali, what steps will the government take to ease the impact of the additional tariff kung saan? Titignan po natin. Kasi ang base naman po sa mga reports natin, hindi naman po din kasi ganun kalaki yung ating ini-import. Hindi daw ganun kalaki. Balikan nga natin. Grabe. Yan hindi naman daw gaano kalaki. Asan na yan? 744 billion. 744 billion pesos. Malapit na sa 1 trillion, no? Kung medyo gaganda-gandahan lang natin, 1 trillion na yan. Tapos yung, natin, hindi naman ganun kalaki. Paano hindi naging ganun kalaki? Para makita nyo lang kung magkano yung 744 billion, ha? Ang budget ng 2025 ay nasa kung hindi ako nagkakamali, 6.3 trillion. Malapit na yun sa 1 trillion, no? Tapos hindi ganun kalaki, ha? Claire Castro, hindi ganun kalaki. Ang galing naman ni Claire Castro. Kagi, minaliit mo, Minaliit mo yung 744 billion pesos every year na export natin papuntang US. Sana pag-aralan mo muna yung impact bago ka magsabing, minimal lang, Minimal. Lintik na minimal yan. Tapos, hindi naman ganun kalaki. Anak ng tipaklong naman tong USEC na to. Kumanta ka na lang. Balik ka na lang YouTube, tapos kumanta ka na lang. Mang-intriga ka na lang, wag ka na dyan. Lalo mong pinapalabo yung malabo na. Malabo na nga, pinapalabo mo pa, edi wala na.